Ay bahala ka na, maglagay din ng kung ano bagang iyong matitipuhang ilagay. Pwede kang maglagay ng mini gym sa laking iyang. Hi, good day guys! Welcome dito sa House and Lot Finder PH. Andito na naman tayo sa Periveo dito sa Lipa, Batangas, which is i-feature natin yung dalawang pinakamalaking bahay dito sa kanilang list of houses, which is makikita natin sa videos dati. Meron kaming feature na tatlong bahay, which is yung Mira, Erin, and Lana. And for today's video, we're going to feature these big houses nila na si Sabine in the first one, and our next video is si Alessandra. And for today's video, dito muna tayo kay Sabine. Si Sabine is merong 293 lot area at napakalaki ng lotting yun. Kaya nakapag-fit tayo ng ganito kalaking bahay, which is ang floor area niya is 247 square meter. So dito sa kanyang harapan, meron siyang napakalaking garage. And kung mapapasin natin guys, yung kanyang family of colors na ginamit dito is katulad din ni Mira, Lana, and si Erin. Sobrang laki nga lang ng bahay na to at makikita nyo sa likod mamaya para siyang dalawang bahay kasi meron siyang connecting. Anyway, makikita nyo yun mamaya. So dito sa harapan natin is kasya ang 3 big cars. So dalawang SUV, tatlong SUV, kasyang-kasya rito. Actually, yun yung naka-advertise. Pero para sa akin, kasya pa dito hanggang, kasi unang sasakyan, first, second, supposedly, and the third one. Pero sa mga may-ari ng sasakyan, alam natin na kasya pa dito ang 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, dito muna tayo sa harapan ng bahay. So, we are greeted by this wooden door. By the way, guys, this is the turnover unit. So, ibig sabihin, kung ano yung makikita dito, as is na yon nakasama sa bahay. Okay? So, kasi meron tayong mga model houses na pinupuntahan na pinapaganda nila yung model houses para may mga gamit na siya, may mga kasama ng furnitures which is exceeding our expectation. So ito, kung ano makikita nyo dito, kasama na siya sa turnover. Yun na talaga siya. Okay. So dito sa harapan, which is hindi tayo makakapasok ngayon, we're being greeted by this wooden door and kasama na dito yung kanyang security lock. Kasi pwede to sa wifi at saka sa inyong passkey. Right? So meron siyang card na kasama na pagka-turn over sa atin yung unit. And this house, meron siyang accent ng, meron siyang wooden accent. So every window makikita natin, every part of the house, there will be brown here and there. Alright? So dito tayo sa kanyang tabihan, which is meron tayo ditong lanay area. And sabi ko nga sa inyo kanina, lahat ng makikita dito is kasama na. So dito, mapapansin natin sa lahat ng windows, got wooden accent. So hindi siya talagang wood, right guys? Kasi ito window, hindi siya pwedeng gawing wood kasi pag umuulan, medyo alam naman natin ang kahoy. So this is aluminum coated na wood siya. Okay? Wooden coated aluminum, sorry. So the design, yan na talaga siya. Meron siya mga coblights na nasa sa labas, dito sa giliran natin. And dito tayo ngayon sa ating lanay area, which is dito tayo papasok mamaya. Okay? So meron siyang tiled lanay, hindi siya cemented kapag turn over sa atin. Kasama lang itong lanay natin. So, take note of that. This is our first driver's room or maid's room kasi meron pa tayong padalawa mamaya sa likod. Okay, tara. Okay, meron tayo ditong guest room, maid's room, or driver's room. Right? Yan. So, ito yung kanyang... So, ma-imagine niyo kung gaano siya kalaki. Alright? Didi pa ako dito. Ang height ko is 5'9". So, 5'8". 5'8 yung kanyang lapad, which is enough para maglagay tayo ng bed or bunk bed, which is meron siyang sariling, itong kwarto na to is meron sariling toilet. Okay, hindi sa toilet and bath, wala siyang shower. Okay. So bakit natin sinabi na 5+2? Kasi meron siyang 5 bedrooms na malalaki at 2 na guest room, maid's room, driver's room. So pwede na kayo. Yeah. Okay, dito tayo sa likod ng bahay. Meron tayong ample of space dito sa ating lahat ng tagiliran ng bahay natin, which is meron tayong 2.5 meters every in kasi ang requirement ng bahay, right? So, yes, meron na tayong abang na space para sa ating mga aircon, windows, wooden styled tiles na all around the house makikita niyo siya kasi yun talaga yung pinapaabot ng
Periveo. Modern look pero meron siyang pagka-wooden style na design of variant. So this is the second maid's room, right? Tingnan natin. Meron siyang hindi siya na-open, right? Hindi na-open yung ating window dito, which is gives us an access lang of light. So kaya yun lang yung sigurong parang negative na nakita ko sa part na bahay na to. Or to be honest, guys. Okay, meron din siyang katulad doon kanina, yung ating toilet. Hindi siya toilet and bath, wala din siyang shower. Yun lang ang ating maids and driver's room. Okay, so gaano siya kalaki? Kasi malaki rin siya nung ating unang driver's room, right? Okay, dito tayo sa ating utility area, service area. Meron nakaabang sa atin dito na for our extension of our dirty kitchen. Tiled na siya, granite tiles na siya, nakaabang na siya, ready to use, guys. Pag na-turn over sa inyong bahay, mag-apply lang tayo ng tubig at saka ng kuryente. Okay na siya. The waterworks and the electricity, nakaabang na siya sa atin. Alright? So, this is our utility area. And this door access the kitchen. Pero hindi tayo papasok dito. Babalik tayo dun sa tagiliran mamaya. Alright. So as we can see, sobrang hangin dito sa Lipa, Batangas. Lagi naming mine-mention niya sa lahat ng mga videos na pinapakita natin. Ang Lipa is third highest city of the Philippines. So dito tayo papasok sa ating lanay area kasi nakalaki yung harapan. Alright. So, okay. So, we are here sa ating first floor, sa ating living area, which will give you a big space. Cob-lighted na siya. Meron siyang design sa ating ceiling. And ito kasi is turnover version. So, alam natin, imagine natin na nandito yung ating sofa. Okay, so, windows, malalaking windows natin. Bibigay sa atin ng wooden style look. And this windows is merong glass at meron ng screen. So sabi ko nga sa inyo saan kanina is aluminum siya pero coated siya ng wooden styled coated windows yan. Sorry. Okay, so sliding window siya. Yan. And 1, 2, 3. Dito sa living area, we've got 3 big windows. So pasok muna tayo sa ating first bedroom dito sa baba ng bahay. Ayan. So dito, kung titingnan nyo, malaki na yung kwarto na to, pero wait doon sa ating titingnan na mga room sa taas. So napakalaki niya. Meron siyang one window dito, square type, sliding, glass, and screen. Meron na siyang screen. So ganun din siya. Cob-lighted na rin yung ating ceiling. And yung speaking of window, guys, ito naman yung ating window dito sa left part pagpasok natin ng room. So, meron siya ditong vibe na parang napakalaking window, pero actually this is a 3 window na magkakadikit. Alright, so ito is push to open. Tawag dito. Hindi siya sliding window sa kwarto. Yan. Okay. Meron siyang knob para ma-open, guys. Alright. Okay, so 1, 2, 3 windows. So, makikita naman natin yan. Okay. So, dito tayo ngayon sa ating first toilet and bath, which is on sa toilet and bath ng bedroom number 1. Meron na siyang double flush toilet, sink, ang tiles natin hanggang taas. So, one thing is, to be honest guys, bilang reviewer ng bahay, hindi ko nagustuhan yung part na to. Okay, yung part na to kasi is medyo, well, nasa inyo naman, perspective siya. Pero sa akin, off ako sa part na to kasi medyo maliit siya tapos slant. So siguro binagay nila sa design ng bahay. So siguro meron namang explanation dyan, syempre, di ba? Meron siyang kasamang rain shower at meron na siyang telephone shower na kasama sa ating bathroom fixtures. And napaka-rare na makakita tayo ng toilet ngayon na turnover is hanggang taas yung tile. So, premium quality. Makikita natin, nandito pa lang tayo sa first bedroom, makikita natin na talagang yung detail of the high quality of this house is talagang hindi tinipid. Okay. So regarding sa price, lagyan na namin sa baba yung price ng bahay na to. Okay. Kasi pag video kasi magbabago-bago yung price, so hindi siya ma-update. So mas updated yung ilalagay namin na link
So update namin yun from time to time. Dito naman tayo sa common toilet and bath. Common toilet lang, sa baba. Ayan. Alam, may ilaw dito. Okay. So ito yung ilalim ng stairs. Kasama na yung ating mga patungan dito ng gamit. Siyempre, meron tayong pwede tayong maglagay ng mini closet or ating vanity area. Okay? So meron siyang maliit na window dito. Ayan. Okay. Ganda. Meron siyang double flush toilet, kasama rin yung ating sink and ang ating cabinet. Okay, dito tayo sa ating kitchen area, which is bago tayo makarating sa kanang part, meron tayong window and glass panel here na may window sa taas. Meron tayong granite dito, granite ang ating mga countertop. Okay, so speaking of kitchen, napakalaki ng kitchen na to. Actually, pwede ka maglagay pa dito ng maliit na island counter. Pero tingin ko, para syempre, makagalaw tayo ng maayos, huwag nating lagyan. So, okay lang. So, kasama na lahat yung nakikita nyo rito, ating cabinet and ating mga drawer, ano sa baba, tawag dito? Mga cabinet sa baba at saka sa taas. So, nakakoblay rin yung ating taas ng yung ating ceiling. So, lahat, buong bahay yan, naka-coblight na yan. And meron tayo rito na glass cabinet ang ating pang-open. Ayan. So, guys, to be honest, itong bahay na to is ito is merong medyo doon sa price, magagulat sa price. Sa price kasi talagang value for the money kasi yung price na yon na sinasabi ko is maliit na bahay lamang yon sa, let's say, sa Santa Rosa, Laguna, papuntang Laguna, maliit na bahay lang yon. Pero ito, yung presyo na yon, yung price ng bahay na to, ganito yung makukuha mo. Eto, dito ka na kasi ang Lipa kasi is malamig at accessible din. Lahat going to Manila, 1 hour lang or less going to, Parañaque. Oh. So, dito tayo ngayon sa ating access. Yung dinaanan natin kanina, sabi ko, hindi tayo papasok dito. So, ito yun. Taran! Yan. Okay. Yun yung ating side ng bahay kanina. Alright. So, pasok tayo. So, yung presyo na yan, ipa-flash ko na lang sa screen. Tingnan nyo. Yan. Pero magbabago yan. Magbabago ng presyo natin dyan. So, dito tayo. Bago tayo umakyat sa ating second floor, please do like our House and Lot Finder PH page. So, meron na tayong 2,300 subscribers. Maraming salamat sa inyo lahat. And sana patuloy nyo kami supportahan para makagawa pa kami ng mga ganitong content dito para sa inyo. Okay. So, meron tayong wooden planks, wooden handlebar, metal bars, metal railings na kasama sa lahat sa ating turnover. So, kung mapapansin natin, yung mga nakita nating past houses na kinover namin dito, palaging, lalo yung iba naming mga premium houses, ito, usually, kapag tinurnover sa atin, is semento lamang. Napakalayo sa model design. Pero itong bahay na to, kung ano yung nakita nyo dito, na wooden planks, para naka-floor wax pa yan, is kasama na siya sa design. Oo, pinturado hanggang taas. So, lahat iyan ay kasama na. Okay. So, tara, meron tayo ditong landing area. Malaking landing area, Para siyang 5 feet. Dalawang 5 feet. Parang feeling ko 5. Oo nga, So, tingnan natin. So, okay tayo dito. We've got a big window dito that will give us light and access ng ating air tuwing araw at tuwing gabi, syempre. Okay, para makatipid tayo sa ating kuryente. So, ito naman yung ating cob light na pwede tayong maglagay ng chandelier. Alright, dito yan. May nakaabang na kuryente yan. So, dahan-dahan tayong umakyat ngayon. And as we can see, we've got an access. Pag akyat nyo is the bedroom, the corridor going to the masters, common toilet and bath, second bedroom, third bedroom, the master's bedroom. So, pag akyat natin, pasok muna tayo sa first bedroom. Okay. So, dito tayo sa first bedroom. First time natin nag-feature ngayon ng bahay dito na yung kanyang access of light, access of air, the window is ganitong kalaki. So basically, maglalagay ka dito ng
Cortina. Oo. So, o kaya yung parang remote control na gumagano siya. Oo. So, screen, sliding yung taas niya. Diba? Imagine nyo. Coffee. So, dito, matatanong nyo natin dito yung kabuuan. Pakita ko na lang sa drone. Ayan. So, yan. So, wooden, ano din siya? Actually, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito ay wooden coated lang. So, aluminum siya, pero wooden coated. Alright? Pero, napaka rare nung ganitong design sa bahay. Sa isang kwarto. Oo, boy. Pakita ko lang sa inyo. Okay, ipakita ko lang sa inyo to, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, para naging dalawang building siya. Tignan nyo. So, nandito tayo sa gitna ng bahay. Tingnan niyo yan. Yan. Alright. Yan. Yan yung ating gitna. Para naging dalawang building siya. Dalawang part. Okay, yan. And then, papasukin natin mamaya yung master's bedroom dito. Yan. Kasi na. Okay. So, yan. Meron tayong window, malaki dito, may window dito, and may window dito. Meron tayong access sa ating mga outlets. 1, 2, 3, 4. 4 outlets sa isang kwarto. Okay. So, dito naman tayo sa ating, yan. Sa ating toilet and bath. Na, yan, ganyan dapat kalaki. Oo. So, mas malaki na to. The second, toilet and bath. Pinasok natin dito sa bin. So, meron na siyang kasamang bathroom fixtures, glass panels, and tiles na rin siya hanggang taas, which is yung design ng tiles niya is marble design. Alright, tara! So, pag-akyat natin kanina, kumaliwanag nga tayo dito sa first bedroom, and then, ngayon, papasok naman tayo sa ating second bedroom. Yan, second bedroom. So, basically, hindi ko napapaliwanag masyado, guys, no? Makita nyo lang kung gaano kalaki, okay? So, kasi ang height ko is 5'9", okay? Hello? Mamaya na, sige, okay lang. So, ang height ko is 5'9". So, magdididi pa ako dito para makita nyo, ayan, kung gaano siya kalaki. Ayan, so, cob-light din siya, nakadesign na din yung ceiling natin. High-rise na yung ceiling natin, which is good para makasirculate yung air sa ating rooms. So, meron siyang outlet na 1, 2, 3, 4, at meron siyang for internet access ng ating linya. So, lahat guys ng wirings ito nakahanda na siya. I-apply na lang natin. So, ang doors ng ating bahay, mga rooms dito is wooden doors din. Siyempre. At tapasin ko, yung kanilang CR, hindi din tinipid yung door. Kasi usually guys, ang ginagamit dito sa PVC para to cut down the price. Pero tingin ko mas okay na magkano lang ba magpa-wooden door ng CR, di ba? Para mas quality naman yung design natin. Okay, so ito yung ating second toilet and bath. Kung gaano siya kalaki. Ayan. Okay, so meron siyang rain shower, telephone shower, bathroom fixtures, dual flush toilet, sink. Hindi kasama yung ating, sorry guys, hindi kasama yung ating mirror. Alright, so, diba sabi ko sa inyo kanina, ito yung ating first bedroom, pinasok, and the second bedroom, common toilet and bath. And dito naman tayo sa ating 1, 2, 3, 4, fourth bedroom. Yan. At fourth bedroom siya, pero plus 2 yung sinasabi natin sa inyo kanina na driver's, maid's room, or guest room. So, meron din itong kwarto na to is yan, di ba? Yun yung cob-light. Yun yung ginagawa ng cob-light. So, napaka-ambient, ganda ng ambience ng room mo kapag ka may ganyan. So, usually, uso yun sa mga para cozy yung dating ng bahay. So, this room is you can play around with your imagination kung saan natin ilalagay yung ating, let's say for ako, para sa akin, dahil uso naman yun, meron ako ditong loft bed. Para makatipid din ako kasi uso sa atin yung mga work from home, so makatipid tayo sa space lang. Loft bed dito, okay, so ibig sabihin kapag nagtatrabaho ka dito, nakupo ka ganyan, tapos bed sa taas kasi high-rise naman siya, buksan mo lang to for, coffee break or papahinga sa trabaho. So, yun yung suggestion ko dito. Para meron ka ditong, consider na ito pa yung hindi pinakamalaking room,
Pag ginawa mo siyang loft bed, pwede ka mag-workout dito, maglagay ka ng mga, kahit maglagay ka ng drawer dito, hindi siya ganun kasikip. Okay, so, kudos sa design or sa floor plan ng bahay na to. So, dito tayo sa ating master's bedroom, na bago tayo makapunta doon sa ating last bedroom, tadaan muna tayo dito sa ating corridor, mini corridor, na habang lalakad ka, ay makakasulyap ka dyan ng magandang view ng ating mga kawayanan, mga puno-puno. At mapapatigil ka. Hindi ka basta makakapunta sa isa master's bedroom basta-basta. Mapapatigil ka dito dahil sa ganda ng ating tanawin. At sarap yung hangin. Yan. So hanggang baba din siya. Hanggang baba din yung glass panel natin. Nga lang, meron siyang accent ng wood. So, tara, samahan niyo dito sa ating last bedroom, which is the master's bedroom. Kaya tinawag na master's bedroom. Actually, hindi na, wag search natin sa Google, hindi master's bedroom na talaga dapat. Search nyo. Hindi talaga master's bedroom. The biggest bedroom or family bedroom. Kasi pag sinabing master's bedroom, tingnan nyo. Yun yung ating trivia. Yan. So, master's bedroom kasi may kinalaman yan sa may mga issue yan eh. Pero syempre, nasanay na tayo sa real estate, tawagan natin na master's bedroom kasi ito yung pinakamalaking bedroom dito sa bahay. At you can just imagine, ako is halos 6-footer na, di ba? 5'9". So, ma-imagine nyo kung gaano kalaki itong bahay na to. You can just put a mini gym, 2 bed, 2 queen size, tapos meron ka pang malaking na, pwede mo siyang hatiin kung kayo ay magkapatid or you can just divide this room for a 2 big bedroom. Gano'n siya kalaki. Oo. So, specifications, pakita ko na lang sa inyo kung gano'n siya kalaki, the square meters of this house. Okay, so, nakita niyo naman kung gano'n siya kalaki. So, you can just imagine, itong size ng master's bedroom na to, ito na yung size nung bahay na binibenta namin na nagkakahalaga ng 5 million minimum. Alright? Pero dito pa lang, sa space ng room na ito, bahala ka na, maglagay din ng kung ano bagang iyong matitipuhang ilagay. Pwede kang maglagay ng mini gym, sa laking iyang. Treadmill, bedroom, meron ka pang workroom doon. Di ikaw na bahala mag-divide ng bahay ng itong kwartong ito. Maka-coblight din yan. Di bago tayo pumunta din sa ating terrace, which is my favorite place. Dito muna tayo sa ating walk-in closet. Paborito rin ng mga babae. Dahil, syempre, bago kayo lumabas, kailangan kayo bisting-biste. Kailangan talaga kayo maayos. Pwede ka maglagay. Vanity closet dito. Tapos ito yung ating window. Kasi maganda yung tama ng araw dyan habang nag-aayos tayo. So you can just imagine guys kung paano yung magiging setup mo rito. Pwede mo palagay dito ng aircon or centralized aircon sa labas. So, gano'n siya kalaki? Okay. 6. Okay. Didi pa ako dito. 6 feet ang laki nito. Pustahan tayo. Yan. At meron siyang, di ba? Nakaabang na yung kanyang outlet dyan. So, dito naman tayo sa ating master toilet and bath, onsu toilet and bath na pinakamalaki rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 square meter na toilet and bath. Bukod pa yung ating walk-in closet. So, napakalaki niya. Kasama ng bathroom fixtures natin, glass panels, tiles hanggang taas. The tiles, hindi bastang tiles ito, guys. Ito is designed marble tiles. Talaga siyang rough tiles siya. Which is yun yung ilalagay sa bahay natin. Kay Sabine, napakaganda quality. And, double flush toilet. Meron tayong big window. Ganun din siya, may knob siya para ma-open. And ang ating style sink. Ito nakikita ko lang sa mga mall, yung mga ganitong style ng sink and granite tops. Okay, dun tayo sa ating pinaka-paboritong part ng bahay. Sa ating terrace, yan. Sa ating terrace, syempre, hindi mawawala yan. Para makita natin kung gaano kaganda yung amenity area ng Periveo at kung gaano kaganda ang Lipa Batangas at kung gaano kaganda ang Sabine Model House. Yan.
Nai-imagine nyo baga kapag ka ikinagja-jogging day yan? Ay! Kaganda, no? Oh, guys, 247 square meter na floor area, 297 na lot area, itong si Sabine. So, yung presyo nito, i-flash ko uli. Pero ito as for February 2024 lamang. March na pala ngayon. Yan ang presyo na yan. Diba? Pero magbabago yan. Siyempre, tayo, pwedeng installment yan. And makikita nyo guys, wala pa masyado nakatayo dito, pero marami na kumuha. Ibig sabihin, ito ay nasa 1 year pa lamang nag-open yung ating Periveo. So, nasa down payment stage pa lang yung ating mga client dito. So, makakapili pa kayo ng mga magandang location. At guys, tingnan nyo tong video to sa amenities. Click nyo to. Ito yung amenities natin. And ito naman yung ating next na bahay, si Alessandra. Mas malaki si Alessandra kaysa kay Sabine. See you on our next video. My name is Justin Rieta, House and Lot Finder PH. Sana mag-subscribe kayo. See you guys!